Ha? Yung mga Seward na yan, tsaka si Jumper Sniper, hindi. Hanggang dito, ayan bahay, tsaka hanggang doon. Ayan. Napakaluwag din ang harap na yan, no? Pwede kayo mag-ano. Ang may-ari po nito ay si Kuya Dang. Ganda na, pinaayos. Oh, tiles! Grabe naman! Ang ganda ng bahay pa lang to sa loob, oh. Ang CR ay para din kwarto. Napakaluwag. Pakastil na yun. 300,000. Na po, napakaganda mga kalogs. Kunin nyo na, beachfront. So 5 months din, 5 months. Eh wala. Tagulan na eh, wala na mabiling na, wala pang biling bigas eh. Tulad ay binibenta ni Dang, ayun. Good morning mga kalogs. Yan, ito na naman ang pagmumukha ko. Nasa harapan nyo na naman. Kaya yung mga basher ko dyan, shoutout sa inyo lahat dyan. Nasisiyahan ako kasi dumadami sila. Dahil yan sa sobrang kakyutan ng aking pagmumukha. Hindi, mahal na mahal ko yung mga nagkokomento ng mga masasama sa akin. Yung mga kung ano na sinasabi sa akin. Tanggap ko naman yan. Basta dyan lang kayo, huwag kayong bibitaw. Hanggang sa dulo, hanggang sa yumaman kayo. About sa pagbaba sa akin. Hanggang yumaman kayo na yumaman, maganda maging buhay nyo sa pagbaba sa akin. Good yan. Alright mga kalogs, eto nga tayo. Magandang umaga. At ngayon may tatalakayin tayo. May mga taong naghahanap ng ng mga ibinebentang property or mga lupain dito sa lugar namin na beachfront o tabing dagat halos. So yan. Ayan ang tatalakayin natin ngayon dahil may kilala akong ibinebentang bahay at lupang ibinebenta. Oo, tama ang narinig nyo. Bahay at lupa ang ibinebenta dito sa lugar namin na halos kapitbahay namin dito. Napakalapit lang. Kapitbahay namin nila Jumper Sniper. Sobrang lapit lang mga kalogs. Ayan po ang bahay ay halos kagagawa laang. Oo. Halos kagagawa lang, napakaganda ng bahay, samentado, napakaluwag, at ipapakita ko sa inyo. Mga kalogs, yung sa harap nun, for sale yun. Kung isasama nyo yun nasa likod, ayun, nakadepende sa inyo. Siyempre may kadagdagang presyo yun, tapos ito, may sariling presyo. Kaya ngayon mga kalogs, ating tatalakayin kung magkano nga ba ang bahay at lupa na beachfront. So, wag kayo magtataka sa presyuhan nito, panigurado, mahal to. Baka isipin nyo 100,000 lang, 1 milyon lang tapos malaki. Nagkakamali po kayo dyan. Kaya ngayon, tutuklasin natin at pupuntahan natin. So, tara na mga kalogs. Sama-sama tayo. Let's go. Alright mga kalogs, so nandito tayo ngayon sa place kung ano yung ibinebentang lupain. Dami lupain. Lupa at bahay mga kalogs. Kasama na po ang lupa at bahay dito na ibinebenta mga kalogs. Ngayon, ipapakita ko na po sa inyo. Ay, ako na ho sasabi sa inyo at napakaganda. Shoutout muna sa dumadaan. Ayan. Boss! Dilaw na dilaw. Yes! Alright mga kalogs, itong lupa na to at bahay na ito. Ito po ay beachfront. Beachfront, shout out sa dumadaan. Shout out. So, tabing dagat lang. Makikita nyo po sa video na ito mga kalogs. Ito, papakita ko na. Simulan na natin. Let's go. Ayan. Kita nyo ba yan yung dulo ng bakod na yan? Hanggang dito. Ayan bahay. Tsaka hanggang doon. Ayan. Yung nasa harap na resort na yan, ayan po ay hindi kasama. Diyan lang po sa may kantuan ng sa resort na yan, tsaka yung bakuran na yun. Ayun po yung dagat to. Ayan o. Ayan na. I-explain ko po mabuti. Ito po mga kalogs, actually pwede nyo pong ibukod. Pwede nyo hindi bilhin tong sa kabilang ito. Ito naman pong simula sa bahay na to, mula doon sa malayong bakuran na napakaluwag na yan. Ayan po ay pwede rin bukod. Pwede nyo ibukod to, pwede nyo ibukod to. Pero mga kalogs, itong may bahay na to, binebenta to. Wag na kayo magtataka. At alam nyo naman napakamahal talaga ng lupa or may kasamang bahay dito kapag lalo na beachfront. Alam nyo naman ilang taon lang to, mababawi nyo na to kapag naghanap buhay negosyo ko dito, di ba? So, pepresyohan na natin mga kalogs. Kasasabi lang na may-ari.
ito, nandito mamaya. Baka gusto nyo ma-interview natin dito. Sabi lang na may-ari na binebenta tong mula bahay na to hanggang doon sa dulo na yun 3.3. 3.3. Diba? Mahal ba o mura? 3.3 beachfront. Kung isasama naman natin itong nasa likod, mga kalogs, ayan, tama ba? 3.3. Ayan, kung sasama natin itong nasa likod, 4.4. Ayan, sama ng lahat 4.4. Ayan. Huwag na kayo magtaka. Mahal, di ba? Milyon ang halaga. Pero ako na akong magsasabi sa inyo, napakaganda, napakaluwag. Di ba? Ang laki nito. Kung may magbibideo lang sa akin, papasok sana ako sa loob para makita nyo kung gaano kalaki tong lupang to. Ang haba pa mula dun yun, no? Ayan. So explain natin itong bahay na to. Halos kagagawa lang. Tinan nyo naman, no? Konkretong konkreto yan, no? Pulido, ang kapal pa ng mga poste. Ang ganda ng bahay na yan, mga kalogs. Sobrang ganda. Hindi pa lang talaga pinatapos kasi nga ibinebenta na. Ganda. May abang po yan, nakaabang po yan sa pa second floor. Abang, may second floor yan, nakaabang. Kaya may mga ano yan, no? Kaya may mga ganyan. Abang yan, pa second floor. Ayan. Mamaya, tapos dito tayo, sinasabi ko, diba, mula bahay. Pwede nyo bukod bilhin yun, pwede ito, ganun. So, ayan. Mula dyan, luwag yan. Grabe. Tignan nyo, ha. May mga puno na nyog dito. May ano na, malilom na. Yan, mula dito. Napakaluwag niyan, sobra. Sobrang luwag nito at napakalaki ng lupang to. Grabe, napakalaki. Tapos, shoutout sa nakahiga. Ayan. Tapos, pagpaling mo dito, ito na yung dagat. Ayun. Malaki nga lang ang alon. Hindi ko na i-ano sa inyo. Gawa pangit ngayon ng aming dagat ngayon. Nagbabagyuan dito. Napakaluwag din ang harap na yan, no? Pwede kayo maglakad-lakad kahit ilang grupo kayo dyan. Ayan po, dito sa harap nito ay wala nang makakapesto. Sabi nga, ika nga na may-ari ng lupang ito. Mamamatay na lang daw siya, walang pepesto daw dyan. Hindi maaari. Talagang ay talaga tunay. Walang makakapesto. Bibigyan daw ng pera. Talaga hindi pinayagan. Ito po, may-ari nito. Ang may-ari po nito ay si Kuya Dang. Kilala niyo po. Ang may-ari po nito ay si Kuya Dang. Ganda na, pinaayos, pinaremedyo. Si Kuya Dang po ang may-ari niyan. Beachfront, harap. Ayun, yung binebentang lupang yan, beachfront din, harap din yan. At ito kasing ano to, naibenta na. Sila din ang nagbenta. Ayang harap na yan. Ayan, laki din ang nagbenta. Tapos pasok tayo sa loob. Ito yung may-ari, si Konsehal Gigil. Asawa. Okay, pasok tayo sa loob. Ito, kasama na lahat, hindi lang gamit. Kasama na lahat tong anong to, hindi lang gamit. Ito yung anak nila na nag-iibang bansa, ngayon ay bumalik sa Pilipinas. Masaya kasi sa Pilipinas. CR. Pasok tayo sa loob, hagdan. Tiles! Grabe naman! Ang ganda ng bahay pa lang to sa loob, Tiles. Naka-tiles, ang ganda ng tiles. Sliding pa yung ano niya. Sliding door, Wow. Ganda. Tapos ayun nga, sinasabi ko, may abang going to second floor. Nakaabang. Nakalo sa abang yan, ha. Tapos ang kwarto niya ay dalawa. Ang laki ng kwarto. May kisame na din, Bagong ano lang din yung kisame. Ganda ng kwarto. Luwag na. Sabi ko sa inyo, Ito yung isang kwarto. Masukan na natin to. Bablag tayo. Ayan, may aircon. Ayos. Ayan, ang isang kwarto pa. Maluwag din. Bukod sa CR sa labas, meron din CR dito sa loob, syempre. Ayan, CR. Ang ganda ng CR, ang CR ay para din kwarto. Napakaluwag. Wala nga lang. Ayun, may shower pala. May shower. Kakatawa yung CR, parang kwarto. Pwedeng palagyan dito ng yung tipong, yung salamin. Tapos pinto, yung ganon, di ba? Ganda. Ang luwag pala ng CR na to. Ay, talagang tunay. Napakaluwag. Labas tayo. Ayan ang kanilang di ba? Ganda, maganda, Mga kalogs, ako na magsasabi sa inyo. Labas tayo.
Tapos pag nandito ka, matatanong nyo, lalo na kapag ano, ganda oh. Pakaluwag. Diba? Grabe. Ganda. Okay. So yun. Ang may-ari po ng lupain na ito ay si Konsehal Gigil. Naging konsehal dito sa aming barangay. So mga kalogs, sasabihin ko po sa inyo, dito po sa amin sa tabing dagat ay wala pong titulo. Pero pwede pong pagawan sa attorney, kasulatan. Kung ano man, eksena. Kung gusto nyong pag daw nagkabilihan, ito na. Pagka nagkabili yan, magpapagawa ka ng deed of sale. Deed of sale. Sa katunayan ni nabili mo sa akin ito. Pwede palagyan ng titulo. Ngayon, na-applyan. Kasi yung katabi namin din mayroon ng applyan. Oo. Sa tatay ko. Ba't yung ano nga, yung kabila napalagyan natin? Yung kina Kuya Icardon? deed of sale pala din niya. Yung kina Dave na yan. Resort na yan. Yun, pwede palagyan pala ng ano. Lahat naman ng binibili dito sa baybayin dagat, walang mga title. Walang title tulad yan, yung resort niya sa harap. Tsaka yun, lahat naman, wala talagang title. Pero pwedeng pagawan nga sa ano, attorney, deed of sale. Tapos, pagawan, yun ang ano, hindi ko alam kung magkano gastos doon pagawan ng titulo, no? Mahal-mahal yun. Hindi, ang patitulo, ang hinihingi sa akin, 300. Oh, malaki pala. Mahal din ano? Pakastil na yun. 300,000. Ayun, narinig nyo. Baka yan siyempre, kasama pa ito nung sa 300,000 Di ba Ay, kung hatiin. Bababayan. Hatiin, no? Tsaka kung sino makakabili nito, maghahati kami. Tagastos. Maghahati ng Tagastos, sa title. sa titulo. Ayun, ang ganda. Mga kalogs. Maghahati kami sa Ayos ang titulo. Ayun, ang ganda. Kung sino daw makakabili nito ay maghahati kayo ng nagbebenta pag pinagawaan ng titulo. May-ari ng lupang ito. Pag pinaplayan. Ibig sabihin, ayun nga, ulitin ko ha, wala na daw talagang makakapiso sa harap niyan. Talagang hanggang nabubuhay daw siya. Talagang wala daw talagang mga ano. Ayun talagang ano niya. Ayun na po, napakaganda mga kalogs. Kunin nyo na, beachfront. Ilang taon lang to, mabibili nyo dito. Pag pinagawa nyo ng kung ano man din gayahin nyo yung iba, naka up and down, ano naman. Nako, saglit nyo lang, mababawi, tunay. Ay, kung ang may-ari may pera lang, nako, napagawa na rin. Talaga naman, talagang tunay. At, yun na nga mga kalogs, na-video na natin. So, tapos na, naipakita ko na sa inyo. So, tama kayo sa narinig nyo mga kalogs. Halos lahat ng bahay dito sa tabing dagat o beachfront na nakita at pinakita ko sa inyo, lahat po yan, pati itong bahay namin, ito po ay mga rights lang na walang titulo. Nakadepende naman to sa inyo nakadepende naman sa mga nagtatanong sa akin na. Pero ika nga ng ating konsehal kasi yon, yung may-ari ng konsehal, napakatagal nang tumitira dito sa lugar natin at matagal nang nakatira doon sa lugar na yon. So ang usapin o kung ano mang mangyayari, ayan po ay magkakapirmahan sa barangay at mapapagawaan na kung anumang papeles o papel sa attorney na pag-uusapan na pwedeng iano sa ating munisipyo na basta ganon yung usapan. Kaya ay makikita nyo may mga resort yun, pinakita ko sa inyo yung mga resort na yun, ayan po ay mga walang titulo talaga. Ako na po nagsasabi sa inyo. Kaya ayun po ang totoo. Nakadepende po sa inyo kung gusto nyo bilhin or bahala po kayo. Sa nagtatanong sa akin, yan lang po masasabi ko. At tayo sa tulad na sinabi ko, na huwag kayo magugulat at huwag kayo magtataka sa presyuhan dahil alam nyo naman beachfront, sa ngayon napakagandang hanap buhay kapag nasa tabing dagat ka, malapit ka sa dagat, napakaganda. Alam nyo naman huya kung anong klaseng hanap buhay, napaka-bisa, lalo na kapag dumadating lagi yung summer. Alright, basta ako po ay sineshare ko lang sa inyo yung property na yun, yung lupain na at bahay, kasama na yung bahay, mga kubo doon, bahala na kayo kung anong ano doon. At tinutulungan ko lang kayo, magkameron na idea. Tapos syempre tulong na lang din natin sa may-ari ng lupa at bahay na yun. Kasi mangyayari, kung hindi nyo naman daw mabibili, kung hindi nyo naman daw isasama ata yung pagbili yung sa likod ng lupa na yun, ay baka doon daw sila mag-stay, tumira sa likod ng yung bahay na yun, yung sa likod. Baka doon daw sila tumira.
yung nagbebenta noon. So ganun yung nangyayari. Pero kung gusto niyo naman isama yung sa pagbili yung sa likod na yon, may pupuntahan naman sila at lilipatan naman sila. Siyempre doon sa may magulang nila doon. Siyempre yung mga kalags, ay di ba? Ay kayo na humusga. O kung kayo may mga katanungan, kung kayo may mga katanungan sa mga nagtatanong na solid kalugs natin at nanonood sa atin, magtanong na po kayo sa akin kung anong gusto nyo malaman about sa lupa at kung anong gusto nyo makita na ibinebentang lupa. Pwede ko kayo hihanap. Sabihin nyo lang ang buong detalye kung anong gusto nyong pesto, kung anong lugar ang gusto nyong pestuhan, malapit ba sa dagat, tabing dagat, o mga medyo bukid na medyo malapit sa ating mga poblasyon, yung mga bayan-bayan, palengke, ganyan. Pwede ko kayong tulungan makahanap kung gusto nyo po dito sa lugar namin sa Nasugbu. Dito po talaga ay napakasarap tumira sa Nasugbu, Batangas. Bukod do sa mga ganyan, sabi ko sa mga bukid-bukid na pwede kayo mag-alaga na kung ano namang animals, na kung ano man, mag-steak, paggawa ng kubo, napaka the best dahil malamig, masarap, sariwang hangin. Dito sa dagat, sariwa din ang hangin kasi dagat talaga. Ayan, pwede ko itulungan. Magsabi lang kayo, mag-comment down below lang kayo. O kaya yung mga kinakausap ako through messenger sa Facebook, mag-message na kayo kung gusto nyo po ako makausap. Kung hindi nyo ako makausap, pwede po kayo mag-direkta sa aking Gmail. Ayan, hanapin nyo lang po ang Naoya Kinoshita 1@gmail.com. Naoya Kinoshita 1. Naoya NAOYA KINOSHITA 1@gmail.com. So yan, dyan nyo po ako i-message kapag gusto nyo akong makausap. Alright mga kalogs, so update lang tayo sa susunod na kabanata sa vlog na ito. Siyempre walang bibitaw, sama-sama tayo, let's go. So karugtong na ating vlog mga kalogs. At ito, pakita ko muna sa inyo sa mga mahilig at mahilig mag-alaga ng mga manok-manok. Wala dito yung mga chicken ko. Ano tira lang dito, yung dalawang inahin na sisiw. Yan. At syempre ito na naman, nagbi-breed na naman ako. Inahin na pure black. Ayan o, yung Boston black na yan. Boston black ba tawag sa inahin na yan? Ayan. Tsaka yung aking binabae na winning line. Ayan, binabae na dalusapi po yan diba? Tapos wala na. Ayun, naglilimlim mga hanggang ngayon naglilimlim pa. Baka mga 3 to 4 days ay mamisa na siya. So matadagdagan na naman tayo ng alagain. Tapos wala dyan yung mga lalaki kong manok. At itong aking isa pang inahin. Hinahayaan ko lang gumala kasi yan ang kauna-una nag-iinahin natin dito sa area natin ito. Ngayon ipapakita ko sa inyo kung bakit nawala yung mga ano dyan, yung aking mga pure winning line chicken. Ayan, so ang iba dito dito ko tinatali kapag ngayon nandun silang lahat sa may tabing dagat. Alam niyo ba kung bakit? Pinaliguan ko po kasi sila dahil ang dami ko nakikita ng mga hanip or mga kuto na gumagapang sa kanilang balahibo. Kaya sa tuwing gabi lagi silang humihiyaw at doon hindi mapakali, hindi makatulog na maayos. Ayan, ang isa tuyo na maya maya yakit ko na yan. Hiraw po yan hiraw na itim ang paa, pati tuka at kulay pula ang kanyang mata. 5 months. 5 months. Ito naman po ang isang unang lahi ng ganador kong binabae din na dalusapi. Binabae na dalusapi. Kruk! Dito, tingin dito. Tingin, Tapos ito naman ang isa kong hiraw na binabae. Na ganun din ang itsura ng kapatid niya. Itim ang paa at itim ang tuka. Ito ay hiraw na binabae ang kinalabasan. Ito ka nga, huwag ka nga dyan. Dito. Yan, dyan ka. Ayan. So 5 months din, 5 months. 5 months. At ito naman, itong isang hiraw na to at saka isang hiraw na yon, ayun din ay kapatid ng aking mga junakis na baby mga manok. Ay binenta ko kay Paring Jomar. Yung dalawang manok na yan. Binenta ko yan din yung dalawang manok na yan. Sa 300, binili ko na. 300. Yung isang to, kung una ko binigay kay Paring Jomar, nakapanalo na, nakahagip na agad ng panalo. Oy.
Kaya nakabawi na agad siya ng ibinili din nito sa akin. Iba kasi kapag may mga winning line, kahit na medyo mababa yung ito, medyo mababa kasi itong ibinigay ko kay Paring Jomar. Nalabas, ayan. At ito pa ang isang ipapakita ko sa inyo. Ito yung palahi ko pa sa inahin na puti. Ayan, dami oh. 5 lalaki yan. Tapos 2 babae. Bali 7 yung nalabasan. Ito po ay incubator. Yung mga bulutong na oh. Kasi ang tatapang eh. Nagtutukaan kasi itong mga to eh. Ayun, talisayin ba yon o binabae? Dalawa. Ayan oh. Ito mukhang binaba ito eh. Maliit kasi. Ayun. Hindi ko malang kung talisayin o binabae. Ito ay kanawayon daw ang sabi. Yung talisay na puti. Kanawayon, tsaka yun. At ito ay binabaing hiraw ulit. Mukhang ang kalalabasan nito ay ganon. Ah. Eh wala. Ay bulan na eh, wala na mabiling wala pambiling bigas eh. Kung kayo nag-ipon ng summer. Ay, lagi na sa itim, lagi na sa hingi sa itim. So yung mga kalogs, balik tayo dito. So pinakita ko lang naman sa mga may hilig magmanok. Ayun, yung mga lalo na yung mga sisigong yun. Ano kaya kalalabasan ng paglaki? Talisay nga ba o binabae? Or puting talisay na kung tawagin ay kanawayon? Hindi natin mahalaan na. So ayan lang. Isa sa karugtong ng ating vlog for today video. Ayan. So ayan. Ayun, yung 5 sisyo na puro lalaki na yun. Ito nga yung ano, yung mga kapatid niya ng 2 babae. Ganda rin niya, kalbo nga lang yung mga likod nila. Ayun, ang inahin niyan. Ayun, puting yan. Yan. Puli-puti, pure white kelso yan. Mga kalugs, may sisiyo na 3 yan. Ang natira na lang, 1 na lang. Baka nadadaling ng daga. Ayan, alright. Goods to goods. Ating mga ano, pinaliguan ko pati sisiyo, pinaliguan ko. Okay lang ba mga kalugs na yung sisiyo na 2 months? 1 month mahigit. Eh, paigo. Ilang months na ba yun? 2 months. Na sisiyo na yun, pinaliguan ko rin. Kasi nangangati sila at namamayat din yung sisiyo, kaya pinaliguan ko. Tapos dadalihan ko ng antibiotic. Baka may mga ano sa katawan. Pati yung mga malalaki na, yung mga istag ko. Babanat ko doon ay di pinaliguan ko. Tapos mamayang hapon, pagka magagabi, pupurgahin ko. Tapos kinabukasan, antibiotic. Para kung sakali mang hindi natin alam na may sakit. Minsan kasi sa loob ng katawan ng manok may sakit eh, na hindi natin nakikita. Kaya yun ang gagawin natin para mas bumulto ang katawan, mga kalogs. Tapos sunod nun, after nun, matapos na yun, yun na, puro vitamins na yun, patuka, vitamins yun, dire-diretso na para bumulto. Alright mga kalogs, surog to at abang-abang sa susunod ulit nito. Paghahati-hatiin natin to, shake, rattle roll, good patag yun. Iba-ibang vlog, let's go. Chucky. Tara maghilamos. Tugtog na eh. Maganda yung lupang yun. Ako nung nagsasabi sa iyo, napakaganda ng lupa, may bahay na. At yung may-ari ng lupa na nagbebentang yon ay tutulong din daw sa pagpapaayos ng titulo. Diba? Goods to goods yun. Pwedeng palagyan ng titulo yun. Sa magandang paraan. Magbabayad lang talaga. Alright mga kalogs, kita nyo naman, diba? May resort sa harap, tapos yung gilid. Ayun nga yung pesto. Ayun yung magiging daan ng lupang yon. Tsaka nung harap sa Kuya Dang. Yung sa Kuya Dang, sinasabi sa Kuya Dang na resort, kanya yun eh. Pinaayos nyo yun. Yun ayun ang magiging daan ng 2 yun. Tapos kita nyo naman mga kalogs, kapag beachfront, napakamahal talaga ng bilihin na lupa. Yung mga binebentang lupa sa beachfront, napakamahal. Wag na ho kayo magtaka. Panigurado kasi marami magtataka bakit daw napakamahal ng binebentang lupa, wala naman titulo. Ang tanong, bibili ba kayo? Hindi, kasi alam ko marami magtataka niyan, napakamahal, wala naman titulo, ba't ganyan kamahal? O ano, sa mga gustong bumili, madaling bilhin at madaling gawa ng paraan para magkameron ng titulo. 'Di ba?
At sa mga kuripot at lagi lang tanong ng tanong, hindi naman bibili, ang daming masasabi niyan, panigurado ang daming magko-comment yan dyan, lalo na yung mga best friend ko dyan. Panigurado ang dami kong best friend na magko-comment dyan. Abangan nyo yan, totoo yan. Abangan natin kung ano yung mga giging comment nila. Kung gusto naman nila ng mura na lupa, ay huwag silang bumili sa beachfront. Doon sila bumili sa may mga maraming puno, parang ganyan, alam nyo na kung ano yun. Doon mura talaga lupa. Tulad ng ibinebenta ni Dang. Tulad na ibinebenta ni Dang, ayun. Napakamura nun. Yun doon. Tsaka ako, may binebenta lupa din, napakamura nun. Diba? Murang-mura na yun sa presyohan ganun. Kaya sa mga manonood dito at makakapanood dito, kung gusto nyo bumili ng lupa dito sa amin, sa Nasugbu, Batangas, ay nako, magsabi na ho kayo sa akin at ako po mag-a-assist sa inyo at ako po magtuturo sa inyo kung ano yung magandang pesto, kung ano yung mga binebentang lupa-lupa dito. Ako na ho nagsasabi sa inyo, napakasarap bumili ngayon ng lupa dito sa Nasugbu, Batangas kasi malapit na maging city ito. Pag ito ay naging city, itong Nasugbu, Batangas, nako, alam nyo na mangyayari, mas tataas pa ang value ng lupa. Kaya mas okay na bumili ngayon. Diba? Alam nyo naman ho yun sa mga matatalino about dyan, sa mga nakakaalam about dyan, di ba? So yun mga kalogs, bilhin nyo na yung lupang yun, beachfront na yun, napakamura na noon. Pwede nyo hindi isama yung sa kabila, yung sa likod, pwedeng ito lang yung nasa harap na yan. Pwedeng yun lang, yung mula bahay hanggang pababa. Pwedeng yun lang, napakagandang pesto. Ako no, kita nyo naman, ang ganda rin ng bahay, ang ganda ng pagkayari ng bahay, ang taas pa, di ba? Tsaka safety talaga at napakalapit sa court. Basta sobrang ganda, ako nang sasabi sa inyo. Kung may pera nga lang talaga may aran ng lupang yon, hindi na para ibenta yon, paggagawa ng mga building yon, ng mga paupahan, parentahan, diba? Alright mga kalogs, hanggang dito na lang ang ating vlog for today. Sa mga gulogs, sa mga gustong kausap ako about sa mga ganyan benta-bentahan o naman, at weather update, sabihin lang natin medyo okay naman, hindi umuulan. Pangit nga lang talaga yung dagat. Kaya yung mga sina Japper Sniper, yung mga seaweed, yung mga seaward na yan, tsaka si Japper Sniper, hindi makalaot dito sa harap natin kasi malaki ang alon. Kaya ang ginawa nila, nandun yung bangkang malaki, kinatuglig, doon sila nagpunta at doon sila magsisimula umalis palaot. Pero sure ako, yung laot masama rin yung ano niya, kumbaga sa tao, masama din ang pakaramdam. Pangit din kasi malakas sa kalakatawan niya, panigurado, kasi nga hindi pa nga naiibsan na ating bagyo dito sa ngayon, yung low pressure. Ayun ang update natin. Bakit kayo nagdagat, kaya yung mga ating mga bangkero dito hindi makalaot sa pangingisda. Alright mga kalogs, ano pa bang hinantay natin? Hanggang dito na lang ang ating vlog for today. Tatapusin ko na to para may makapanood yung mga solid kalogs na nag-aantay ng vlog ko. Sa mga best friend ko dyan na wala nang ginawa kundi mag-comment ang mag-comment. Ang dami ng comment, puro sila na lang nababasa kong comment. Mahal ko kayo. Ipagpatuloy nyo yan. Ipagpatuloy nyo siraan ako ng siraan. Ipagpatuloy nyo mag-comment kayo na mag-comment para ikasira ko. Ipagpatuloy kayo mag-comment na kung ano man saring comment na masasama about sa akin. Ipagpatuloy nyo lang yan. Basta kayo ay mahal ko. Dahil nandito kayo, nanonood kayo sa akin. Kahit sabihin nyo nag-skip ng ads o ano man, nandyan pa rin kayo. Handang makasubaybay sa aking mga video. Loves na loves ko kayo. Kasi ganyan magmahal ang mga cute tulad ko. Bye bye everyone.